Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So natalaki natin na si Omar, nagpapakita na siya ng kalambutan ng puso. Mayroon siyang kilalang babae na napakalapit sa kanya, malambot talagang puso niya sa kanya. Hindi pa siya Muslim sa time na yan, na si Abdullah bintu Abi al-Hasma. So, subhanallah, hindi niya pinigilan ang babae na to na lumikas patungo sa Habasha. Nalaman ni Omar na lumikas talaga sila. Si Omar naman, isang gabi siya na naginip, nagsimula yung isa sa dahilan ng pagmumuslim niya sa kanyang panaginip na nabanggit sa hadis Imam al-Bukhari na habang siya natutulog sa baynamaan na naimun inda alihatihim sa kanilang mga Diyos-Diyusan, iddakhala rajulun bi'ajlin padabahahu. Pumasok ang isang lalaki doon at kinatay niya yun. Pasaraka bihi sarikhan lam asma sarikhan qattun asyadda sautan minhu. At nakarinig siya ng malakas na busis na hindi pa siya nakarinig ng kasing lakas ng busis na yun. At sinisigaw niya, ya jalih amrun najih rajulun pasih yaqulu la ilaha illa ant. So, ang sagot niya, walang ibang Diyos na karapat dapat sabahin maliban sa iyo. So, hindi tumigil si Omar hanggat sa hinanap niya yung bagay na to. At nabalitaan niya na may nananawagan sa pagsamba sa kaysahan ng Allah. So sabi dito sa qala Imam al-Baihaqi, dahiru hadi riwaya yuhimu anna Umar binafsihi sami'a sarikha bi sarkhil min al-ijli alladhi dhubih. وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر في إسلامه وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه والله أعلم. وساق الإمام البيهقي الذي لم يذكر. So dati nabanggit daw yung mangkukulam na ito sa panaginip niya, pero hindi naman nabanggit kung sino yun. Isa na ito sa dahilan na pagmumuslim ni Umar bin Khattab. Sabi ni Al-Hafidh fil Fath Ibn Hajar al-Asqalani na hadhihi al-qissatu fi babi islami Umar jaa an Aisha wa Talha wa Umar. Itong panaginip na ito na narinig niya, hinanap niya ang panaginip na ito na kung saan sino ba yung nagdadakwa sa Makkah na nag-utos na walang sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Narinig niya ng pangalan na ito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dahil dito, tinanggap ni Umar ang Islam. Tinanggap ni Umar ang Islam. So, yung kwento na kumakalat na keso sinampal niya yung ang ilan sa nagsasabi na ito ay mahinang kwento dahil sa nasalubong niya babae at dito nagsimula yung pagyakap niya sa Islam. Nung mag-Muslim si Umar, sabi sa hadis Imam al-Bukhari na salisin Abdullah bin Mas'ud, mazilna aizzatan mundu aslama Umar. Sabi niya, nanatili kaming mataas, malakas nung si Umar ay nag-Muslim. At subhanallah, Islamu Umar kana fathan wa inna hijratahu kana nasran wa inna sultanahu kana rahmah. Sabi ni Abdullah bin Mas'ud, sa pagmumuslim ni Umar, isang bagay na nagbukas sa kanila para lumakas ang Islam at nagbukas sa kanila na lumikas para magtagumpay sila at ang kanyang pamumuno ay isang bagay na alhabag ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sabi nga ni Abdullah bin Mas'ud, wallahi mastata'na an nusalliya inda al-Ka'bati dhahirina hatta aslama Umar. Hindi namin kaya magsala dyan sa Kaaba. Hindi namin kaya maglumantad at magsagawa ng sala dyan sa Kaaba maliban na yumakap si Umar sa Islam. Kaya nung yumakap si Umar sa Islam, kami ay kaya naming lumantad dyan sa Kaaba na nagsasagawa ng sala. Subhanallah, yun yung mga bagay na nagpalakas sa mga sahaba. Nung yumakap si Hamza at yumakap si Umar, naglalantad na sila nagsasala. Kaya pag si Umar, nagtatawa, nasa likuran nila si Umar. Pag si Umar ay nagsala sa Kaaba, nagsasala sila at hindi nila kayang lapitan si Umar. Kaya nung nag-Muslim si Umar, nakipagbuno siya, nakipag-wrestling siya. At wala sino man na kaya na pigilan si Umar sa kanyang pag-Muslim. Kaya napakatapang ni Umar. Sabi ko nga pati ang demonyo ay hindi siya kayang, hindi natatakot sa kanya. So, subhanallah, napakalaking tulong ang pagyakap ni Umar sa Islam sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kaysa ito sa hiling ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na yumakap sa Islam si Umar kasi kinatatakutan talaga siya sa Makkah. At susunod na talakay natin ang pagpapadala ng mga Quraysh para kausapin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na kausapin siya para patigilin sa kanyang da'wa na si Utbah bin Rabi'a. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.